Yung Kulto-Kultura Podcast, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo eh. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Yo, tangina, ito na. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batasyo. Ito na. Yung hinihintay natin, ito na, pare. Finals ng Isabuhay 2025, Katana at Lipcram. Ito na, pare. In-upload siya nung Pasko, December 25. Ito ang upload nito, mga less than 2 months, no? Pero naisip ko kasi since 3 uploads a week na ang flip top, matatabunan din ako kung ito 2 months ko lahat. Mas mabilis na yung ano nila eh. So, hindi na rin masama yung mahigit isa't kalahating buwan ng pagpapahinog, no? So, yeah. Wag na mag-atubili pa. Spata na natin. Yeah, shoutout sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay. Alam ko itong Basehan ng Bawat Horado pinakasubaybayan nyo, so salamat dito. Pero lagi kong isusulong ngayon yung, lalo na ngayon yung pagdating sa music, no, yung ginagawa ko 99.9 Batas FM. Patan nyo, pare. Kasi nakikita ko yung views, hindi kasing dami ng kapag review eh. Parang isama nyo sa ano nyo yan. So yung upload ko rin this week ng Batas FM, tingin ko may kanta doon galing kay Katana, champion, yo. Matagal-tagal ka nang di gumagala, kailangan mo din gumimik, best. Daig mo pa yata yung namamanata dyan sa amo mong nag-i-ingles. Dating chill and fresh, naging feeling stress. At alam Nga pala, pare. Siyempre, ito yung pinaka year end natin. Kasalukuyang naglalaban si Cripply at si Zaki. Kumbaga, nakaka-inspire pa rin makapanood ng mga performance na ganun. Ito na naman, Ahon 16. Tangin na sobrang saya na nakasama tayo dito at Ahon 16. Di ba? Ahon 16. Pag nag-alala ko yung unang ahon tas marinig ko yung Ahon 16, iba yung pakiramdam talaga. nakasama tayo sa finals ng Isabuhay. Sobrang saya. Yeah. Sa akin, andun pa rin ako sa mindset ko na kailangan ko mabigay ng 100% to. Maging malinis lang yung performance, matawid namin ni Katana ng parehas. Feeling ko dikdikan to ngayon eh kasi syempre ito na yung huling pagkakataon na to, tsaka
feeling ko parehas naman namin gustong makuha yung titulo, kaya Yun, nakakabilib yung run ni Katana sa Isabuhay. At kabaliktaran naman yun ng sa akin. Medyo hirap pa rin ako sa kung paano ko Humble. kukuhanin yung crowd pabalik or kung ano man. ngayon sa run ni Lips sa Isabuhay, feeling ko ngayon niya ilalabas kung ano man yung tinatago niyang bangis o kung ano man. Ganun pa man, mas sinikap natin na pukpukin to the point na inabot na tayo ng sipon tsaka ubo, di ba? Ako, ang gagawin ko lang yun, palagi yung ginagawa at sinusubukan ko lang patuloy lang yung apoy ko. Yon, gusto ko lang i-congrats si Katana at syempre, congrats na kagad sa amin. Hindi pa man kami naglalaban, wala pang may title sa amin, pero ang title na to nasa Las Piñas na dahil magkalugar kami. Shoutout sa lahat ng taga-Admiral. Pagbutihin lang natin, hindi lang sana para sa atin, para sa liga, para sa tao, kundi para sa Las Piñas. Yeah! Ayun, Lip, ito na, last na to. Todo natin mamaya. Manalo matalo, basta maging solid to, yan lang. Solid na yun. Yeah. Let's go. Gusto ko lang sabihin na dumating na yung t-shirt ni GL dito. Pero si GL hindi pa rin dumarating, pare. Inaabangan. Ano na? Hindi mo ko kailangan huntingin. Nandito ako. Day 2! Nandito pa rin kami sa The 10th Las Piñas Isabuhay 2025 Finals. Mag-ingay para sa parating nating laban. Gusto ko pasalamatan ng linya-linya. Tsaka syempre, hindi ko pa sasalamatan si GL. Linya-linya para sa shirt, yo. Ali. This year ulit o next year ulit, sana kwentuhan ulit tayo, no? Pero yeah. Let's go. Finals na. Siyempre, maraming salamat sa lahat na nakasuporta sa buong liga, buong taon, sa lahat ng Flip Top staff, sa mga partners natin, siyempre sa mga brand partners natin, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta sa loob ng napakaraming taon. Isabuhay Finals sa kanan, galing pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay Lip Gram. Sayang ang mga pinagpaguran, may isang araw naman na pwedeng ang lahat tabunan. Kung yan ang pinagkukunan pang abot sa iyong magulang, pero dapat ang sarili wag na wag mong pagdamutan. Shoutout sa tita ko sa Taiwan, Tita Gina, kay Best 13, Tansa Hood, Velasquez Pride, OG Sacred, Boss J Veterano, kay Ate Nika, John Tadius, Joshua, Rafael. Yeah! Sa kaliwa naman, galing din ng Las Piñas, mag-ingay para kay Katana. Di mababali ang prinsipyo, magabang ka man tulig. Kahit nalapagan mo pa ako ng daang-daang bulig. Ulit nakapayos, pit laging mapanakit. Boy, bawal dito ang tanga, wag ka sa amin maglalapit. Katana galing ng Las Piñas. Base sa intro ng dalawa, sa music ng dalawa, mas gusto ko na nag-champion si Katana. Mas gusto ko yung music niya, no? Pero respeto pa rin. Hindi ko gusto yung music ni Lip Gram. Pero mas trip ko yung music ni Katanang yan. Okay, parehas yun, syempre. Game. Nanalo ng toss coin si Lip Gram. Pinili niya mauna si Katana. Una banat para kay Katana. Isabuhay Finals. Pakayarano. Ang sarap. Nasa, kumbaga, present silang lahat sa napaka-espesyal na moment, yo. Yeah. Yo. Linggong-linggo andito kayo. Yung respeto nyo ba sa akin matagal nang nawala? Imbis magsimba, personal ko pa kayong pupuntahan. Alam nyo, pag Sunday, madami akong ginagawa. Eto, lalaban pa sa akin. Di ako si Hades ngayon. Kaya kahit mag-Kratos ka pa maya, walang laban niyang pag-God of War mo sa Papa Jesus na masama. Out game! Deserve ko kaya itong finals? Siguro.
May konting tsamba, aminado. Ikaw, depressed lang si Bangay Looney. Buti nga di ka ginaya, sinipot niya pa din tayo. Nandito ka ba para mag-champion? Yun lang yung rason mo sa pagsalang. Ako nandito para patunayan kahit bulol, hindi hadlang yung kapansanan. Sino ba first round nito? Si Aubrey? Sa battle nyo nga, puta, ikaw pa yung... Ano na niya kaagad, no? Neutralize niya kaagad yung speech impediment niya. Dahil, kumbaga, in-anticipate niya na yan ang isa sa mga gagamitin sa kanya ni Lip Cram, no? Ginamit niya sa humorous na approach, pero yun na yun eh. Kumbaga, tinabla na niya kaagad yung angle na yun. Binata. Ako, first round ko si 30 at alam niyo naman, yun ang pinaka-aggressive na Bisaya. Semis mo si Van, na mukhang walang malay. Anong nakakatakot dyan? Ako hanggang ngayon, tangina, nabilis pa din tibok ng puso ko pag naulan. Dahil kay Saint Ice, no? Mamumuntikanan ka pa ni Van. Tangina naman. Isa buhay pang-apat mo na to. Kung ako nakalaban ni Van, pagtapos ko ibadi pagbay, palo ko pa sa'yo. Malapit daw sa kanya yung unang dalawa niyang nakalaban. Kaya hindi bang tournament yung mga banat? Ba't kay Van ang ina mo pa din? Huwag ka na magpaliwanag. Bobo ka? Sino bang tinalo netong malakas? Sayad? Nasa third round, di na naman nagkabisa? Sa maestrong round 1 pa lang, pagod agad? Buwang gusto na agad magpahinga? GL? 3-2? Bakit malakas ba yung buga? Kaya mo lang naman natalo si GL nun, di pa siya nun marunong magmura. Ang ina kasing mga bars yan, kung babasahin ko sa papel yung sulat mo, tasuhulaan ko sino sumulat neto, masasabi kong baka pwedeng sulat to ni Calix Casper o Hespero. Class Dio Supremo, mga bagong MCs na may talento, pero ano pang lyrical sa technical na yung techniques pare-pareho. Techniques pare-pareho. Huwag ka mag-alala. Isa ka din sa mga matututo sa katana. Sa mga bars mong susupot-supot, ako yung pamukpok at labaha. Bars ko, mas solid pa sa mga sinuzumong suso ng dalaga na pag chinek mo yung profile picture na puso dun si Plasma. Galing. Alam din talaga ni Katana paano kilitiin ang crowd no? Kuha niya. Kumbaga, parang na-realize ko itong mga to. Isipin mo kung napapractice mo ang kwento mo sa isang buong gabi. 'Di ba? Isipin niyo lang. 'Di ba? Kasi MC basically host, 'di ba? So, pamamangka. So, sa context ng karamihan sa tambay, habang inuman o nakatambay lang kayo, may namamangka. So, isipin nyo pare, kung yung creativity ni Katana, gagamitin mo sa isang inuman na planado mo lahat ng kikwento mo. O, yung gano'n di ba? May kakaiba siyang perspective sa mga bagay. Tas ang kulit lang isipin mo na parang isa si Katana sa mga MC na kunwari ako kasama ko siya. Kahit makinig lang ako sa kanya buong gabi. Pakinggan ko lahat ng mga sinasabi niya. Ganyan. Alam mo yun? May entertain ako. Yun. Kumbaga natural na MC siya. Natural siya na host. Di ba? Ganun mag-bars. Hindi yung kung sila minamani mo, ibahin mo si Juggernaut. Ang tagal kong iniisip nun, gago. Yun pala, Juggernaut, nyam nyam nyam, mani, pasampal nga ako.
Yung may wordplay na maganda, meron ding pangit. Yung sa kanya, mabaho. Iba yung mahirap mag-gets kasi malalim. Sa mahirap mag-gets kasi malayo. Ang daming gustong mag-champion ka kasi matagal mo na daw deserve. Tanginang paliwanag naman, Brad. Ano, para maging deserve ko din, kayahin ko to sa isa buhay, malaglag ako ng malaglag. Maging tanga ako ng mahabang panahon. Makontento sa mga kampiyon, pumalakpak. Paulit-ulit sumalo ng bola kay Enigma na di ko magawa na masalpak. Napakalaki mong palpak. Imagine mga bagong pasok pa sa'yo ang nagsasabi, kung di ka lang tanga sa panahon namin, di mo na kailangan makisali. Di mo alam pakiramdam ng bago dito, laging kinakabahan. Ako napapadasal na lang ako palagi na sana humaba pa yung buhay ni boss para mabattle pa ako ng madami. Yung 3 laglag mong isa buhay, lahat yun sinabi mo, taon mo yun. Ako no... Ako nung sinabi kong siguradong finals yung patutunguhan ko, andito ako ngayon! Baka daw di ako tumodo, kalugar yung kalaban. Sarap nung nasa finals yo. Yeah. Parang kung meron kang oras na pwede ka talaga magyabang. Yan yun eh. Tangina. Finals ka ng isa buhay. O, kita mo. Nagyabang siya. Oh, sarap eh. Kasi nasa finals ka eh. Solid. Oo, taga Las Piñas nga kami. Pwedeng taon nga to ng Las Piñas. Pero akin lang tong gabi! Ooh. Parang praktisado ni pansin ko praktisado ni Katana kung kailan siya nagbabago ng boses eh. Kumbaga intentional talaga. Yeah. Bawat shift niya parang sakto yung moment eh. Kanina napansin ko, ngayon napansin ko ulit. Yun, so talagang kasama sa performance, sa material niya yun. Ano talaga siya, intentional. Wala akong bahay kung pagsilipang kalaban, mahanapan akong butas. Di naman ako kaya niyan ibaon. Isa lang kailangan kong butas, yung pagsasalbakan ko sa iyo pagkatapos kitang ikahon. Leave cam ng new era ka ba ngayon? Ulul kahit kailan pa tumataon. Tandaan mong new era ka lang undo, malakas ako sa kahit anong panahon! Solid Katana. Kung nag-abot kaya kami ni Katana, yeah, ipagtatapat kaya kami ni Arik. Ha ha ha. Oh, tapos na pala yung first round ni Katana. Nagustuhan ko yung hindi hadlang ang kapansanan. Tapos yung pag naulanan, ano ba yung pag naulanan? Pag naulan. Ano nga ba, paano nga ba niyang ginamit yun? Hindi ko maalala eh, pero pag naulan. Tsaka yung pag ipalo ko pa sa'yo, yung body bag, no? Hindi pa marunong magmura. Hindi pa siya marunong magmura si GL. GL, what's up, yo? What's up, yo? Nakapuso din si Plasma. Shoutout sa'yo, Plasma. Patutugtugin kita sa susunod na Batas FM, yo. Yeah. Di ko magawang isalpak yung bola. Tagasalo ng bola.
Tas yung wish niya yung makabattle para long life, para makabattle pa siya parati, parang gano'n. Tas yung nandito ako ngayon, yun yung kanina sinasabi ko, no, na parang perfect time para magyabang. Baga, lagyan mo ng ganung ano talaga. Kailangan ako, gusto ko talaga na may ganun. Tapos, akin lang tong gabi. Yun na, parang ang lalim na nung, kumbaga ramdam na talaga yung material ni Katana dito. Tapos yung butas, pagtas kita ikahon, tsaka yung kahit anong panahon, malakas ako kahit anong panahon, parang ganun. So tingnan natin ang ang round 1 ni Lipcram. Sumigaw na naman ng papiyok. Tangina mo, yan sinasabi ko sa iyo, yung sigaw mo pambakla. Ganyan si Hades sa ilalim pag nagapangan ng daga. Tsaka bago ko i-battle tong gago, bago ko pa i-battle gago ka, Luns. Doon pa lang, may nanalo na. Yo, nakakatakot na sana to si Tulok. Kaso yung naging agresibo ka, gago, nakakain mo yung buhok. Kuya, pwede pakat? Yo, alam kong lugi ako dito. Kasi yung isa buhay, aking nirecap. Pag ako nabulol, may bawas puntos. Pag ito nabulol, tanggap ng flip-top. Effortless yung battle rap kahit hindi na siya magsikap. Sana all anak ni God walang iniisip na sleep-ups. Ang hirap mong kalaban, brother, kakampi mo yung mga to. Kapag kami ganyan sa battle, may starter ka na, bro. Isipin mo naman si Harlem, nag-effort, patang ina mo, nabanggitin yung moisturizer, may patunayan lang sa'yo. Alam mo ba't sila bumibilib kapag tuloy-tuloy ka? Kasi nagagawa mong itawid kahit bulol-bulol na. Kasi ano bang malakas sa... Isang battler na yung komedya ay pangbata, may mabaho na buhok at may bigote na mahaba. Ano bang malakas sa isang battler? Ano bang special kay Katana? Kung binadibag ni Casper tang inaleeg yung tama. Ano bang malakas sa isang battler na sa angle ay sagana? Kung kay Pistol yan na master at ngayon kapangkapa niya, ano bang malakas sa isang battler? Kung ginagawa niya, inagawa na. Special lang yung karakter pero walang special sa Katana. Yung mga napulot mo sa main door, tinagpi-tagpi mo lamang, boy. Pagtapos ko sa prutas vendor, may estilo na chapsoy. Tapos ako yung puro making, halos wala na daw nagbago. Kahit tanggalin yung making, nang sisibak pa rin to gago. Sumampa ako ditong pamilyado, pero ngayon ay single na ako. Pakilala mo sa akin ate mo, papakitaan ko kayo ng bago. Kasi si GL na daw yung bagong meta. At kung malakas nga tong punyeta, dapat na-call out ka na niya. Habang ako, tamang jakul lang sa kubeta, wala akong dapat patunayan sa kanya. Kasi ako yung dahilan kung ba't lumakas siya parang Thanos. Na-motivate ko ng maayos at mas sumikat yung pangalan na shoutout pa ni Leo Marcos. Alala ko na pera na ngayon, GL, sino ka ba? At yung Supremo at yung Supremo at tulala, binatel ko kaya na-build up. Mga tinalo mo, nagtampo na. Pinersonal mo daw kasi, Brad. Inspirasyon yung ambag ko sa mga nangarap at nagsikap. At pag hiningi ko yan sa Apex, mababalik ko yan sa flip top. Ito ba yung para sa panalo, pinakyuhan si Papa Jesus?
Pag biniro ka ng Diyos, gago, wag kang magpapa-Gcash. Minura dahil sa bagyo. Tangina. Ang ganda nga sana kung Jesus sinabi niya para Gcash. Kaya kung humingi man to ng sorry at dumaan sa prayer yan, sana sagutin ka din ng Diyos ang buhay, weather lang. Kasi lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede niyang ulitin yung Las Piñas at alisin niya yung sapote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Yung hulmahin ka niya ulit at tanggalan ka ng bigote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede kang patawan ng kamatayan at sa susunod mong rounds, pwede kang atakihin ng biglaan, pero di ko aasa to sa Diyos. Magiging patas to sa'yo. Kung tutubusin ka man ngayon, Lord, arbor ko na to. Ako papako dyan sa cross, base sa kanyang binitawan na walang ibang magtutubos sa ginawa niyang kasalanan. Kaya paano ka magdarasal sa sitwasyon na mas kailangan kung di ka niya pakikinggan dahil hindi mo siya kailangan? Ito ba yung tatapat niyo sa akin? Para lamang magpasikat sa slogan ko malas, kung komportable sa ilalim, di na para pamurahin mo yung nasa itaas. Para manalo, damay Diyos, halos hindi nag-alinlangan. Si Anigma nga na atheist, puta, napailing na lamang. Papabor lang daw si Arik sa bastos mo na galawan. Kung sa bigayan ng TF, doon mo sabihin, boss, hindi kita kailangan. Pinakita ko lang yung ating gap, di mo pa deserve yung title cup. Isang buwan kang tumakbo sa isip ko para gawin lang runner-up. Yung 3 laban... Yung 3 laban ko, mahina. Pasensya sa mga nag-abang. Sinasapat ko lang yung linya para sa kalaban lumamang. Lumabas na yung tunay na ako. Ika'y hati-hati na lang. Di ka namang malikmatang. Ito na yung lip cram na pang tournament. Kararating pa lang. O, nagpara... Isip ko, pupuntosan ko ba yon? Sige, puntosan natin. din ng soro. Baka sabihin nyo, ang chip, pinakita ko lang na yung katana, kayang ma-handle yan ng lip. Flip-top game! Lip! Kaya ma-handle yan ng lip. Nandito na tayo sa main course. Asahan nyo, wala tong tapon, bawal na yung lame boss. Yung komportable sa ilalim, binaba ni Kratos. At kung si Hades may katana, ako may Blade of Chaos! Mula sa iba't ibang bathala, lakas ng tangan kung sandata. Buburahin kita sa mapa. Marapat lang na si katana mamatay sa ngalan ng espada. Yung pag call out ni Lip Cram sa slip ups, ang ano no, ang hindi mo masabing valid na argumento, pero butas talaga siya na pwede mo sabihin, di ba? Pero alam mo, ang minsan ang limitation mo yun ang nagiging sarili mong style, di ba? Kumbaga kanya naging ganoon ang tunog ng Black Sabbath dahil tingin ko dahil sa putol na na daliri ni Iommi, na develop niya yung style niya base sa ganoon. Parang ganoon di ba? Yung drummer ng Def Leppard, isa kamay. So syempre ibabase mo yung tugtugan base sa kakayahan ng drummer, di ba? Sa tingin ko, ganun. Ewan ko. So, ganun din tayo bilang kapag meron tayong ginagawa. Yeah. Minsan yung bagay na kung saan ka mahina,
yun yung in a way magde-determine na magiging style mo dahil magfo-focus ka sa malakas. Di ba? Parang gano'n. So, ewan ko rin kung ba't ko sinasabi yun ngayon, pero sa slip-ups, no? So, yun. Tapos yung may napatunayan sa'yo, nakalimutan ko tsaka bago. Ano, basta nalista ko yung bago. Yung mababalik ko yan sa flip-top. Hindi, yan din, nakikita ko yan sa feed ko minsan na parang gano'n. Hindi naman ibig sabihin na hihingiin niya, di ba? Pero ang ganda nung kung paano nyo ginamit yun. Gcash. Tapos weather lang. Arbor ko na to, yun. Trip ko kung paano nyo ginamit yun. Arbor ko na to, tapos yung hindi ko sure kung dapat yung sa hindi mo siya kailangan. Hindi ko alam kung dapat ba puntusan o hindi. Parang hindi ko alam kung nag-a-agree nga ba ako doon o hindi. Tapos yung runner-up tsaka yung lip cram na pang tournament. No? So tingin ko nakuha ni Katana yung first round. No? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lamang na 1 point sa akin si Katana. Pero, ramdam mo na kay Katana yung first round na yun. Ano lang, no, sayang may huminto siya ng konti. Pero, ayos lang. Nakabangon naman siya na maayos. Composed pa rin. Yo! Tangina, sinisita pa yung pagmura ko sa Diyos. Oo na, sige na, ako na yung kontrabida. Kung alam mo lang yung totoo, utos lang naman yun ni Enigma. Etong champion ng, hindi pa pala champion, basta sa akin lapnos. Sa sobrang lakas ko, inaaway na ako ng mga maka-Diyos. Yo! Pag lumabas daw yung lip na nakalaban ni M-Site, lahat daw all in sa'yo. So ano yon? Huli ka nilang nakitang malakas 4 years ago. Ang ganda ng silip. So 4 na taong ka nang sakto lang. Tas tingin mo, kaya mo ako sa battle mapadapa? Eh di ka nga nanalo sa bata kung si M-Site sa master niya ba kaya? Oh. Sabayin ko ba kayo 3GS, kupal yung mga yan. Ano gusto mo? Kwento ko na mismo? Na sinasabi nyo lang na wala ng 3GS kasi may pinagkakaisahan kayo dito? Siya na lang nagsasabing 3GS pa siya? Kala nyo walang makakabisto? Umalis kayong lahat sa 3GS tas iniwan nyo mag-isa si Castillo? Mga demonyo! Yung ginawa niya kay Looney, alam nyo gano'ng demonyo yan? Diba inaway mo? Tapos nagpakumbaba ka din sa dulo. Nung pinatawad ka, inistapa mo, tapos inaway mo ulit. Tangina mo, Satanas, saludo. Ngayon, okay na ata, kinamayan ka na. Angas, gagi, di nagalit. O ano pa inaantay mo? Huwag ka na mahiya. Awayin mo na ulit! Tapos maglungkot-lungkutan ka ulit. Yung kunwari, agrabyado ka. Tanggapin mo dispensa ko, Luns, tao lang. Hindi ka tao, diablo ka. Nagpabiktim pa nung di sumipot. Down payment, ang tagal niya nang nakuha. Nung hinahanap ka, gising lang daw niya. Tinga, may muta. Wala naman. Kung tutusin, hindi ka naman kay Looney galit Yun lang yung mas madali. Pero kay Pistol ka talaga may sentimiento. Kasi di ba dapat hati na kayo, kaso nung naluto ka, siya pa nakinabang dun sa kwento. Di ba ang tagal niyang bumoses, naluto yung kumo, finals ikaw dapat dumiretso, pero nung nag-champion si Pistol, di ka nakaimik nung sinolo niya yung premyo. Tahimik lang yan, pero sa loob-loob niyan kay Pistol, yaw, di ba sabi mo luto? Di ba para sa'yo, ako dapat yung panalo? So di ba dapat, parang tayo dapat yung finals? So di ba dapat hati pa din tayo? 200,000 yun, yaw. Gahamang ka talaga. Batok mo, kulay egoy.
mamatay ka na sana, tang ina mo, baboy ka, kamukha mo si Gameboy. Diba? Sa mga 3GS. Alam nyo bang nag-live to ng laseng? Nung gabi, pagtas ng laban ni Pistol at ni Saki, ang lungkot niyang nagbubukas ng mga tigpipisong happy. Habang kayo nagsiselebrate, Alfonso, Cook, Andox, ang daming nakahain, Brad. Hinayaan nyo to mag-isa, nagla-live, naka-MP lights, pulutan, juggernaut. Ang sakit ng ginawa sa'yo no? Ginawa ang patay gutom. Siguro muntik mo nang ma-block. Kasi syempre, di mo siya kayang diretsuin. Sasabihin mo lang yung Facebook mo na hack. Tas kayo, kala nyo naman, maliit na bagay lang. Teka lang, dapat di siya naiyak. Tol, kahit maliit na bagay, pwede pa ding makasakit. Parang unanong may dalang itak. Kaya takot nang masaktan Lagi akong dinadasalan, ayaw niya daw ng personalan. Anong tawag dun sa ginawa mong pambabastos, sa namatay na anak ni Yang Wan? Yung anak niya ulay violet, kakulay ni Barney, talagang di ka napigilan. Tas kabadong nag-e-explain sa akin, deserve niya naman yun. Ang dating ikaw pa yung napilitan. Gago, pinili mong manakit, alam mo lang na may balik, kaya ka ngayon bait-baitan. Di mo ayaw yung bastusan ng anak, undot, takot na takot ka lang mabawian. Kahit di mo o sabihan, di ko gagawin yon. Di naman ako ikaw Pati bata matatamaan. Kahit nga buhay yung sanggol pa din yon. Pag binanatan mo, paano yung lalaban? Tas ikaw, takot na takot masaktan. Deserve mo naman Tutusin, dapat mo nga yun maranasan. Anak nga ni Yang Man, kung nadinig ka lang, masasaktan din kahit wala siyang kasalanan. Wala naman talagang may kasalanan sa'yo. Walang kasalanan sa'yo si Looney, si Pistol, si Yang Wan, ako, yung unano. Wala talaga kahit pa halungkatin. Kahit isisi mo pa sa lahat yung mga di mo kayang tanggapin. Kahit ano pang laro sa salita o kahit ano pang pagpapabiktim dito ang gawin. Ang unano ay unano kahit pa baliktarin. Yun ang kulit na style ni Katana, no? Isipin mo, unano ang pinang bugbog niya kay Lipcrab sa round na yan. Yung may tawa ni Lipcrab. Galing ni Katana. Solid yung utos ni Enigma. Tsaka yung 4 years ago, ang ganda silip na, no? Para sa akin, parang isa sa dapat siguro kinakatakot ng isang artist, ng isang creative, no? Na parang, fuck. Bumaba ka na galing sa mas mataas na level. Mahirap yun. Hindi ko sinasabi naging ganon si Lipcram. Hindi ko alam. Hindi ko naisip na ganon. Yeah. Pero base dun sa ang ganda kung paano inisip ni Katana na pwede gamitin yun. Di ba? Hindi mga angles sila na hindi common para sa isang battle MC isipin. Yeah. Ganon yung pakiramdam para sa akin ng mga naiisip ni Katana. Parang siya lang talaga yung nag-iisip ng ganyan. Ang galing Kumbaga talaga. Wala. Siya yun. Siya yun. Kumbaga, left field din Yeah. Utos ni ano ba? 4 years ago. Oh, yun nga. Tas yung Castillo sa GC. Tas Diablo ka. Tas yung unanong may dalang itak.
Kasi ikaw pa yung napilitan, tsaka yung kahit pabalik ta rin, ang unano ay unano, kahit pabalik ta rin. So, ang galing. Tingnan natin ang round 2 ni Lip Cram. Tanginan to, gago di ba ikaw yung tumawag sa akin, nakikipaghati ka ng premyo, tsaka wala tayong personalan. Hinawakan mo mukha ko, pakurot ako ng bigote. Tingnan mo ah. Masakit. Kasi may grass cutter. Yo, round 2. Siguro ang hirap mong hanapin kapag mga MC ay nag-outing. Baka sa silong ng cottage to matulog, tsaka doon na rin kumain. At kung subukan mong yayain, alam ko na, sagot mo sa amin. Sige pare, enjoy lang, komportable si Hades sa ilalim. Tangin ang slogan niyan, pang-aso. Napanood ko mga laban mong antigo. Pareho pala tayong may pustiso. Pero ang pinagkaiba lang natin, wala akong battle na bungal ako sa video. Nag-i-spit, open na open, talagang pasok lahat ng hangin. Binibigkas yung katagang, walang makakaharang sa akin. Kung ganyan yung naging first round niya, iba siguro yung pakiramdam, no? Baka pwedeng siya yung nakakuha rin nun. Ewan ko, pero siguro mas ganito yung na-expect ko na Lip Cram na lalabas. At yung laban... At yung laban na ito kay Kilua, yung Chicago Bulls na short, tinerno niya sa Nike Cortez. Ano ka, Mexican varsity? Yung pamorban ng Jolot, Mexicano, bakit mo ginago-quiz? Ano tawag mo sa forma mo? Chicano Bulls? Tag-inang angle yan. At hindi. Naisip niya gawing angle yun. Totoo man o hindi, ang kulit lang isipin na gano'n. Yung swelas pa, bukang-buka. Kita na yung sakong aba. Ano bang akala mo sa outfit? Labas yung paa? Pero superstar yan sa laglagan. Yung kasabayan niya doon, si Tutoy. Si Amok. Si Kekek. Tanginang mga MC yan, ang perfect. Yung venue may nagtitinda ng kwek-kwek, yung line-up, Katana versus Kekek. Tangina, tirik yung araw, nagbabattle sila doon. Umulan o umambon, kaya pala malakas ka sa kahit na anong panahon. Ganda. So, ibig sabihin, naging catchphrase na ba talaga ni Katana yun? Hindi ko maalala eh. Okay. Tapos 2 beses nagkampiyon. Kailan? Saan? Sino kalaban? Ba't di mo mapangalanan? Lubusin mo pagmamalaki. Di niya masabing no-namer yung kalaban at yung liga ay laglagan. Nakakahiya kasi. Kampiyon na uhaw sa recognition para masabing epic chong. Kinakaladkad yung validation kasi wala namang bearing yun. Mula laglagan, ekisan, gimbalan, bakbakan. Kinakaladkad, wala kasing bearing yun. Parang, I'm sure yun yung ano niya, no? Kumbaga layered yun. Pero, ganun ba kapag walang bearing? Bakit kinakaladkad? Yun ang hindi ko sure. Bardagulan, motus, hanggang sa flip-top naging newbie. Sa 10 taon mong pagbabattle, 7 beses kang naging rookie.
Tagal mong nasagap ng radar. Magpasalamat ka kay M-Set Brother, nakatapak ka sa aming reception. Kung kampante ka sa linya mo, di ka magpapalipat-lipat ng channel para makakuha ng connection. Ngayon ka palang gumaganap. Iba yung ating drop selection. Ngayon palang to natatag. Ako matagal na akong na-mention. Malayo yung ating agwat. Efren Bata, JB Sukal, pag-usapan ay tumbok. Benji Tanginang yan. Ayala, Kuya Dennis, kung paramihan ng sundot. Kimbo Slice versus Katana kung pataliman ng suntok. Utol Type versus Enigma kung paramihan ng bokbok. Pang super saiyan yung estilo ko. Alam yan ng presidente habang dihamak ang disipulo. Sa planeta nyo na berde. Kaya ang makuha niya yung titulo, para sa akin di po pwede. Kasi bago ka maging ganap na pikulo, magpalakas ka muna, dende. Sa ngayon, paborito ka ng tao, pangalan mo, pinagsisigawan, pwede mo yang gawing sandalan. Habang ako napuno ng issue, nadapaman ay bumangon, pinakunat na ako ng larangan. Di ko man naranasan mahalin ng tao, madalas mang pagkaisahan, tanggapin nyo na lang yung katotohanan. Na mula nun, mas ginagalingan ko lalo at di na ako nagpatalo, yun ang di nyo matatawaran. Kung ikaw dumanas nito, puta, magagawa mo ba yan ngayon? Yung bagyohin ng pagdududa, naniniwala lang ambon. Tumayo kong hari sa aking kuta. Ako rin yung sandata at kampon. Wala mang title to sa turna, matagal nang may puso ng kampyon. Kung tingin mo matibay ka ngayon, ito biggest flex ko sa aking rival. Sa kabila ng dinanas ko na yon, 2 beses pa rin nag-finals. Di ko man nakuha yung kay M-Site, may mga humanga sa aking husay. At napanalo ko yung battle ko sa personal kong buhay. Na wala man mga tunay, nagawa pa rin magpugay. At higit pa yon sa hangad mo na titulo ng isa buhay. Mula sa taas hanggang sa baba, tinanggap ko kung ba't ganun. Inuulan ng mga kutya, binabaha din ng tanong. Nagtagsibol, nagtaglagas, patuloy lang na ng baon. Sabihin mo sa akin, sino sa atin malakas sa kahit anong panahon. Kung mas patok ka sa panlasa, ako'y wala namang reklamo. Sa'yo na pagtingin ng masa, sa akin yung tenga ng hurado. Simpleng lohikang malinaw, isasampal ko sa mukha mo. Sa mundo ng mga halimaw, di ka masasalba ng tao. Lakas line na yun. Sa mundo ng mga halimaw. Di ka masasalba ng tao. Wow! Ganda ng line na yun. Ang ganda ng line na yun. Komportable si Heidi sa ilalim. Gusto ko yun. May kasama pang pumosing pa eh. Kasi walang makakaharang sa akin. Chicano Bulls. Labas yung paa. Ano ba yung labas yung paa? Hindi ko maalala kung paano yung ginamit. Labas yung paa. Tapos yung malakas ka sa kahit anong panahon. Malakas ka sa kahit anong panahon. 7 years naging rookie. Tapos yung scheme niya yung sa tumbok, sundot, suntok, bukbok. May puso ng kampiyon. Yung 2 beses nag-finals. Yung personal kong buhay. Although, alam mo yun, syempre, hindi mo na para gawing argumento, di ba? Pero, lahat ng battle MC may pinagdadaanan sa buhay. Kumbaga nangyayari, alam mo yun, umaandar ang buhay habang nangyayari to. So, ang hirap din minsan gawing angle yung ganun. Dahil parehas lang kayo. Yeah. Pero astig pa rin, pinuntusan ko pa rin. Pero pwedeng butasan ng ganun. Sino malakas sa kahit anong panahon, ang ganda kung paano niya ginamit yun. Yung binagyo, ganun, ulan. Tapos sa mundo ng mga halimaw, di ka masasalba ng tao. Napakalakas na line. Siguro sa buong battle so far, yun yung paborito kong line. Ang ganda nun.
Solid. Round 3, spata natin. So, tingnan natin pala muna. Parang round 2 nakuha ni Katana, ay ni Lipcram, no? So, sa round 3 nagkatalo. Tingnan natin. Yo, yung buong round 2 niya, halos umikot lang sa nag-champion daw o sa laglagan. Wala akong battle doon. Kahit isa siya, may battle siya doon. Ako wala. Ang sarap mo ng tamaan. Sa sobrang totoo ng sinasabi ko, ayaw kong sabihin, mamatay na lahat ng bumatel sa laglagan. Ang ina mo ha, o ano, payag ka? Yo. Ito daw yung posibleng bagong kampiyon ng batch 2015. Ulol, ang dami niyong nalalaman. Wala namang special sa inyo, bold kay Poison, na kayang mangantot kahit may pinagdadaanan. Si Cripply nga pinakamalakas yun sa inyo ha. Kala natin unstoppable na sa digmaan. Pero napatunayan natin sa tamang venue, Bisaya lang pala yung kahinaan. Ang kulit na naging kasama sa narrative talaga ng yung kabuuan ng Flip Top, no? Ano siya, medyo headline yung storyline na yun no? Yung nagkaroon ng ganong o na-accent na-accent yung Bisaya versus Tagalog sa nangyaring yun. Naalala niyo yung pinakamalupit na freestyle sa gitna ng round? Hindi yung kay Ice ha, saan niya? Concentrate, simplicate, palpitate. Ano ba yan, K-Ram? Nandi-distract, huwag ka nagbe-babe. Ba't ka umi-scripted? Ulol, ganap na ganap ang diniliber. Tanga yung freestyle sa gitna, di kailangan scripted. Ang kailangan doon, skincare. Anong gusto mo patunayan? Kahit nog-nog, kaya pa din mag-exhibition. Ang narating mo, undo, nayon. Tanga, wala dong subdivision. Sabay sa uso, puta. Yung sa Bagyo, gusto pa ata daigin. Maniniwala lang ang freestyle yun, undo, kung di ka maitim. Nakaka-distract. Kala niya ata yung acting niya magaling. Gago, di bagay sa'yo na parang niga na bading. Tanga. Hayop ka, ikaw lang yung may freestyle sa gitna, nakasama pa din sa practice. Gaya-gaya puta, anime, baka gusto mo na din mag One Piece. Sumundot pa ng dalawa, wala ka nang ibubuga, mas lulutang pa din ang aking round. Paawat ka naman, hinayupak, tanginang talent yan, freestyle on the spot na nasa notepad. Diba, seryoso, pwede ba yun? Kinoonsya ba yung kalaban? Tangina sa kadugaan kumukota, maiintindihan ko ang promo pero isa buhay, hindi ka pa kaya sumusobra. Ganyan ka nakadesperado, kahit di na tama, basta mauha lang yung corona, pati pag-advance sa tournament, nililimos mo na sa tropa. Tanong lang tol, pagpatay pa nga ba ng kagrupong matatawag kung siya mismo ang nagtutok ng dugo niya ay dumanak? Tinalo mo nga ba si Klong? Kung kusa naman pala siyang umuo at pumayag, anong eksaktong halaga ng titulong? Di naman ikaw solong magbabayad. Kairam nung quarters, sakripisyo para sa semis, ikaw tumapak. Para lang di ka mamatay ng walang titulo na hawak. Yung tanong na deserve nga ba nito mag-champion? Anong sagot ang mahahanap kung mismong tumungtong pa lang ng semis? Di na yan karapat-dapat. Huling isa buhay niya, ba't ba siya nag-champion? Ba't ba siya nag-finals? Di ba si Jonas nagpaubaya? Hindi ka na bata, ba't kailangan pa din laging may nag-aalaga? Bakit imbis matakot ako sa'yo, nakakaramdam ako ng awa kasi sa pag-angat mo, imbis ikaw, sila na lang palagi yung bahala. Paano ako maniniwala na walang ambagan? Etong mga idol yung support kung si K-Ram kalaban mo na tinutulungan ka pang makaabot sa tuktok. Lamang daw siya sa akin pagdating sa punches. Tama naman ang yung kutob kung titimbangin mo o sa timbangan yung mga magkakatunog.
Mga astanggot, mapuputulan lang ng sungay at buntot, papalunok, damhin mo ngayong mag-agaw buhay ng busog. Panggigigilan gang silip, malantang gulay, pagsubsob, kala mo may baklang anak sa sobrang husay mambugbog. Lahat ng nakabangga, pilahan dusay ng suntok. Parang pakyaw na pambisaya pa yung kulay ng buhok. Bagong kampiyon ang isa buhay, ako na ang susunod. At uling kampiyon ang isa buhay, boy, ikaw na susunod. Tapos na ako, Lip. Sana may natutunan ka sa akin. Yun lang ang aking minimithi. Ganon kunin panalo sa kaibigan ng hindi hinihingi. Nagustuhan ko kay Katana dito yung Bisaya, yung kahinaan. Tsaka yung kay Pacquiao, kulay ng buhok. Tsaka yung paano manalo sa kaibigan ng hindi hinihingi. Parang ganun. Maganda yung presentation niya, pero yung material niya kumpara sa iba niyang rounds, tingin ko eto yung pinakamahina niyang round. Di ba? Tingnan natin ng round 3 ni Lip. Akin na lang. Akin na lang yun. Yung panalo, akin na. Akin na lang. Kikinan to. Round 3. Eto napansin ko lang. Laban niya kay Jengwan sa Gimbalan. Yung buhok niya sakto lang at masasabi na clean cut. After 3 years, nagpamohoks, Jong Hilario na hip-hop. Sumunod na taon, nakamanban. Puta, wala pa rin feedback. Ganyan pala yung tamang hairdo para makapasok sa flip-top. Ganyan yung mga tipo ni Enigma. 7 years kang palipat-lipat ng barbershop pati ng channel. Pati hairstyle pinapungsoy para lang swertihin si Master. It means pang karakter ka lang kung babalikan at susumahin kasi kabatch na namin yan kung sa galing siya na humaling. Kasi 34 ka na, nakapasok ka sa ligas. Oh, tama na to. Kasi 34 ka na, nakapasok ka sa liga sa edad na alanganin. Kakaruki mo pa lang, iaangat na jersey namin. Mas icon. Parating asay tono eh. Yung karir kapag may B-side para sa akin at inabot mo sa liga yung batas at Jordan Allen. What's up, Lipcram? Pero nakapenetrate na siya at naging rookie yung Katana. Pero tangina, mas late ka pa sa TV ng Bisaya. Sobrang late mo, hayop ka. Buti pa yung Soro nung round 1, round 2 pa lang, pumasok na. Pero seryoso, sinumbatan nito si Diyos na pinaaral daw ng tsuhe nung nawala na yung papa. Habang siya, nagtrabaho ng maaga kasi yung pamilya di na kaya. Bakit parang kasalanan niya? Na di kayo parehas ng tadhana. Anggel pa ba sinisilip mo o may inggit na yang kasama? Kasi yung bigasan ni Mirage, siniraan niya kahit yung negosyo sa Ghana. Kino-question niya din sa battle pagiging crowd favorite ni Manda. Itsura at panbis ni St. Ice. Issue pa din, walang hiya ka. Mga positibong bagay na sa pilitang binababa niya. Kaya kapuri-puri nga ba yung ginagamit mong sandata? O baka naman hindi mo kayang makakita ng bagay na wala ka? Na-check mo ba yung FB ko? Kasi sa pangangalkal ng buhay, alam natin na hustler to. Concern lang ako sa kanya. Baka habang nagko-commute siya, makita niya, expander ko. Kaya wag mong isisi sa amin yung di mo nalasap, bro. Magribat ka dun sa magulang mo, wag mo yang ibar sa harap ko. Estilo niya, saktan daw yung kalaban, ulol, kain ka buhangin. Kung sa kada silip mo ng angle, yung sugat mo mas lumalalim. Ginagamit mo lang yung battle rap. Sa subliminal mo na pag-amin. Kasi sa napili niyang estilo, tanging niya e-express niya dito mga hinanakit niya sa damdamin.
Sa ganyang atake at paglusob kalaban man ay naligpit, kayakap mo pa rin pagtulog yung puot at inggit. Mas dapat yata laser sword, pangalan netong binitbit, kasi yung sandata niyang panira hinuhugot sa dibdib. Ano ba ang laser sword sa Voltes 5? Hindi ko na maalala pero Voltes 5, no? Laser sword. No, tsaka galing dibdib Solid yung pagkakagamit nun. Hinuhugot sa dibdib, tas tawag nyo dyan, creativity. Kasi gawain niya, yung positibong enerhiya, gagawin niyang negatibo para makasulat ng talata. Habang yung issue ko kay Looney nung nakalaban ko si GL, nagamit ko bilang sandata. Mga positibo, sinisira niya. Creative nga ba tong katana? Kung mas nagawa kong mapagana kahit mga bagay na sirana. Kaya halukayin mo lang yung buhay ko. Ipakita mo sa akin yung di nyo pa nasisilayan. Sanay akong sarili ay sugatan, alam ko din kung paano yan lunasan. Magaling ka daw sa anggulo, so paano mo mahahanapan yung pagkataong pinagtibay ng lakas ko't kahinaan. Kaya tatatakbo, pangwak yung galaw mo, wag ka nang sumilip sa wall ko, pader na tong kaharap mo. Galing na ako kay Apex at kay Looney. Lungkot at pagsisisi, mga pinagdaanan ko laban sa estilo mong napili. Nagmistulang si Colossus, pinatibay yung sarili, kaya di tatagos itong katana kahit ako'y magharakiri. Madali lang manakit kung sa ganyan kayo nasanay. Hindi ganyan ang manapik kung may concern sa bagay-bagay. Yung asunto ng utol mong si Gabi, pwede ko dito yun idamay. Pero kalaban lang kita, Berhel, hindi kita kaaway. Baliwala din yung talim kapag ubusan na ng bala. Si FPJ nga napanday sa barilyon nakilala. Kaya ka nga nagpaka-pistol at yung sarili dinaya kasi hindi ka din kampante sa pagiging katana. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Ang kanilog din hirap sa tao. Sa'yo na to. Mo alam Iaangat na jersey namin. Batas at Jordan Allen. Yeah, shout out sa iyo, Lip. TV ng Bisaya. Mas late pa sa TV ng Bisaya. Hinuhugot sa dibdib, laser sword. Mga bagay na sirana. Tapos yung pader na tong kaharap mo. Tapos magharakiri. Di kita kaaway. Mahahanapan ka ng butas. Parang kay Lip yung third round. So first round katana. 2 and 3 sa akin, Lip. Naku puta ngayon na. Para akong kumontra sa pagka-champion ni Katana. No? Hindi ganun. Peace, yo. Peace. Tingnan natin sabihin ng mga judge, yo. Laptop! Respeto sa parehas. 16, day 2, sa buhay finals, Lip Crown versus Katana, maging iba kayo 1 beses para sa kanilang dalawa. Congrats sa inyo parehas. Putang ina. Sabihin mo na lang. May sasabihin nga mula kay Arik. Pasensya na ulit, nagbawas talaga ako ng Yossi at nagreserba ng boses. Sadyang sa dami lang nakausap sa 3 araw, naubusan pa rin. Kaya, pasensya na. Ito na lang. Siyempre, salamat sa lahat ng mga nakasuporta sa buong liga, live at online, sa loob ng napakaraming taon, sa loob ng buong taon na to, sa buong isabuhay, hindi lang dito, kundi sa lahat ng mga battles na nangyari, sa buong Flip Top staff, Flip Top crew, sa lahat ng mga brand partners, palakpakan nyo sarili nyo, lahat ng mga bumiyahe. Pero ang boto ng Hurado, 4-3! Magingay! Para kay Katana! Yeah, pwede kahit kanino yun, pare. 4-3. Damn! Congrats sa parehas, pero mas congrats sa'yo, Katana, nakuha mo.
At na-congratulate naman na kita nung huling nagkwentuhan tayo. Pero puta, ganun pala kadikit yung laban, no? Ano mo? Ikaw? Las Piñas mo. Isa lang eh. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat ng pumunta. Bangina. Salamat sa Flip Top. Salamat sa lahat. Shoutout Araw Mobilis. Salamat palagi syempre sa Black Manila, Casa Oco Amadeo, Linya Linya, Crown Manila, Maharlika Caps, MG Souls, Michelle Obama Guild, Royals Guild, ng Old School Ragnarok Online, John Paulo Gutierrez at Winnie Brual Gutierrez, Tito Norao, Boss Jimmy Chop, Celebrity Home Massage, Apollo Chicken, Ravenous Mech, Adamic Tattoo, Overkill Tattoo by Alvin Rosopa, Sabulun Kuya Ellis Gentry, G Sabis, Cars Best Deals by Briggs, The Joint Espresso and Tea, Tropa Admiral, Camisita, Civico, Bukid, sa mga kasama ko, kay Vanny, kay Mark, kay Yobmas, kay Creepico, sa lahat ng tropa, salamat Flip Top. Yun, shoutout nga pala, Hypebeat, Real Jokes, Black Manila, Papa Kels Clothing, King's Crowns, Brody Caps. Yun, maraming salamat sa inyo. Wow. Congrats sa inyo. Pinaka-intense at pinaka-mabigat na isa buhay na witness ko live. Sobrang laki ng epekto, no? Pero isa ako sa mga bumoto kay Lipcram. First round, pinakamalakas nilang pareho para sa akin. Yun yung pinaka-close. Binoto ko si Lipcram doon. Second round, medyo lumaylay silang dalawa. Pero si Lipcram, malaking section ng round ni Katana ang hindi nag-make sense sa akin pagdating ng dulo. So parang hindi siya na-justify yung first parts kumpara sa ginagawa ni Undo na marami siyang punches. Tapos nagme-make sense sa parang yung structure ng rounds nila is mas tight yung kay Undo tsaka mas tailored. So binoto ko si Undo. Sa third round, medyo pinakalaylay nilang rounds pero sa akin clear yung Katana. So para sa akin kung ano man, parang malaking bagay din yung dalawang end sila ng battle rap, dalawang kind sila ng battle rap at sobrang gandang example yon ng mga classic na laban na pwede mong himayin talaga sa kada linya. So para sa akin 2-1 Lipcram. Binoto ko si Katana. Actually, ibubuod ko na lang. Pareha sila, pantay sila sa rhyming, sa presence, pati sa punchlines. Pero kung creativity, solely creativity, mas maraming ginawang creative si Katana para sa akin. At saka yung punchlines, sinabi ko na pantay sila sa punchlines, pero yung punchlines si Katana, yung parang mas gumagano'n talaga. Mas may diin, mas tumagos para sa akin. Pero yun, solid na isabuhay battle yun. Pero kung para sa akin, ang boto ko round 1, 2, sobrang dikit, tie, pero 3, para sa akin, dun na lumabang si Katana talaga. So yun, Katana, congrats. Lip versus Katana. Congrats kay Katana, ang bagong kampiyon. Respeto sa lahat ng kampiyon, hindi yan madaling gawin. Round 1 nila. Tangin ang hirap i-judge. Ayoko mag-judge ng mga ganito eh. Kasi pag ganito ka, liit lang yung lamang. Minsan pinagsisisihan ko siya pag napanood ko yung video. Pero dahil live to, kung ano yung mas gusto ko ngayong live, syempre yun ang papanigan ko. In short na lang, binoto ko si Lip. Round 1, binigay ko yung kay Katana kasi maiksi lang yung mga setup niya, maganda yung structure, tas effective yung mga maiksing suntok niya, no? Tapos ang lakas pa nung ender niya, which is yun ang wala sa round 1 ni Lip. Hina nung ender niya, medyo mahaba yung mga setup ng mga lines. Kaya round 1 kay Katana. Round 2, tangin ang ganda sana nung panimula ni Katana, lalo na yung rebuttal sa Makajos, no? Tsaka yung fresh
As in ngayon lang ng yung habang yung topic niya tungkol sa freestyle, tapos nasingit niya yung tungkol sa vape. Lakas sana nun, pero binigay ko yung round 2 kay Lip. Mas marami siyang suntok na nabigay doon. Round 3, parehas nilang pinakamahinang round yon para sa akin. Ang tagal nila parehas nakabuelo, no? Siguro ang nahanapan ko lang ng butas kaya binigay ko yung round 3 kay Lip kasi parehas silang mahina, doon sila bumelo sa dulo. Tapos yung starter ni Katana doon sa bandang dulo kasi parang naapektuhan yung lagi siyang may malakas na ender. Tapos sa round 3 parang nawala yun dahil doon sa starter niya. Tapos ang hina nga ng buwelo nila pareho. Si Lip, mahina din yung buwelo niya, ang hina nung round 3 niya para sa akin, sorry. Pero performance, mas malinis yung pinakita niya So para sa akin, lamang siya sa performance. Kahit pareho nilang mahinang round yun. Kaya binigay ko yung boto ng round 3 kay Lip dahil mas malinis. So round 2 and 3 kay Lip, round 1 kay Katana. Isa ako sa mga bumoto kay Katana. Para sa akin ang rason kung bakit binoto ko si Katana sa round 1, kumbaga mas marami siyang mga 1-1-1 na punch para sa akin. Medyo natabunan na yung doon, parang kumbaga kung bilangan lumamang si Katana tapos mas mas okay yung opener. Siguro naging factor yun kaya binoto ko siya doon. Ender din. Yung performance style lang naman Pero siguro sa mga aspeto na yun, doon lumamang si Katana sa round 1. Round 2, Katana. Parang dito naman nagkaroon ng edge si Katana na mas marami siyang mga punchline na hindi lang 1-1 Kumbaga dalawa-dalawa, 3 points, 4 points. Tapos yung moment niya nung time na yun, mas gusto ko kumpara sa Roddy Lipcram, pero hindi naman siya mahina. Parang pantay lang din halos yung yung dating. Pero siguro subjectivity, ganun ko titignan yung round 2. Kailangan may manalo tournament, nilin ko kay Katana. Tapos yung round 3, mas better angle siguro para sa akin yung ginamit ni Lip. Pero parang hindi naman, kung usapang bilangan na suntok, hindi naman sila nagkakalayuan. Talagang hindi lang 1-1 yung mga nalista ko doon, kumbaga solid yung nangyari. Pero siguro, ayun, kaya ganun yung boto ko. 1 and 2 Katana, round 3 Lipcram, pero congrats sa parehas, sobrang solid. Let's go. Yun, GL, boto ko, Katana. So, masasabi ko yung first rounds nilang dalawa para sa akin yung pinakamalakas nilang rounds. Although, dikit para sa akin, feeling yung binigay ko ng gahibla kay Katana. Round 2 naman, kay Katana rin pero gahibla. Or pwedeng tabla nga pwedeng tabla. Pero para sa akin yung round 3, parang mas nadala ni Katana yung round 3 niya. Although parang sila ng atake or parang mas nag-dive si Lipcram dun sa realm ni Katana. Kaya feeling ko mas naka-generate si Katana ng mga fresh na laro dun sa mga angulo niya. Plus pa yung mga angulo niya, mas creative para sa akin. So, yun, nahirap per round kasi dikit lang kung bilangan. Pero mas naramdaman ko yung by preference lang, yung mga material ni Katana compared dun kay Lip. Although, punto por punto, talagang solid din yung dala ni Lip. Pero yun, overall, Katana. At congrats kay Lip pa rin at congrats kay Katana. What's up, Looney? Hindi madaling i-judge na battle to. May mga times na parang naisip ko si Lipcram yung nanalo, may mga times na si Katana. So, kinailangan kong... Ako yata yung huling tinanong ni Arik. Parang feeling ko, kung per round, napaka-imposible niyang i-quantify kung sino yung lumamang kung sa rounds lang din. So, kinailangan kong bumalik kung sino yung nakapagdagdag ng elemento na hindi na ipakita ng isa. So, ang maliban sa malulupit yung mga rounds nila, siguro mas nagustuhan ko yung comedic timing ni Katana. Mas nagustuhan ko yung angles ni Katana. Kay Lipcram naman, mas nagustuhan ko yung delivery niya. Kasi medyo nanginginig si Katana. Si Lipcram, mas sure yung delivery niya. Pero kung sa rounds, kung paghahaluin yung delivery and yung sulat, parang tabla lang Tingin ko na lang lumamang si Katana. Sobrang gabuhok dahil naipasok niya ng successfully yung freestyle sa gitna, yung sa pag-appear sa akin ni Lipcram. Nagsakto pa na meron din siyang angulo about yung fake freestyle ni Lipcram. So para sa akin yun yung extra points na nagpalamang kay Katana dahil parang medyo straight up lang yung atake nila sa isa't isa. Meron ding round si Lipcram na parang medyo puro selfie.
Siguro yung round 2 yun, medyo puro sarili niya yung ano niya. Tingin ko, naka-affected din yun sa decision ko kung ba't ko ibibigay ng bahagya kay Katana. Dahil round per round, malupit. Pero yun nga, yun yung special consideration ko sa ano na to. Kaya ako napili si Katana. Congratulations kay Katana. Saludo pa rin kay Lipcram. Napakalupit na 3 rounds, napakalupit na finals. Mabuhay ang flip top. Yo, J Black, yun. Isa ako sa mga bumoto kay Katana. Isa ako sa mga bumoto kay Lipcram. Pakat na lang. Isa ako sa mga bumoto kay Lipcram. Yun, ako nahirapan talaga ako kasi di ko alam naramdaman ko lang ngayong live kasi parang hindi sila naka-A-game dalawa. Parang hindi yun yung inaasahan ko na parang buong estilo nila talaga na gagamitin nila. So ayun, medyo nahirapan ako doon. Pero yun, round 1 yun yung pinakamalakas na round nilang dalawa para sa akin. Pinakadikit. Pero binigay ko yun ng gahibla lang kay Lipcram kasi tingin ko mas na-deliver niya ng maayos simula hanggang sa dulo. Si Katana naman may mga moment siya. Pero yun, binigay ko kay Lipcram yung round 1. Round 2 naman binigay ko kay Katana. Sobrang lupit nung, di ko alam kung freestyle ba yun, yung sa gitna, yung abot dun kay Loons. Pero yun, binigay ko yung kay Katana, round 2. Medyo kinakabahan ako mag-explain kasi parang ano talaga parang mas mahirap kasi. Pero round 3, eto na. Round 3 medyo tingin ko mas may mga tumama talagang punchline si Lip Tsaka yung performance niya, hindi lang siguro masyadong nagre-react yung mga tao, pero para sa akin kumonekta Si Katana naman may mga moment siya. Tapos yung ender niya parang may inaano siya, parang yung kinapush siya, naging malaking factor para sa akin para hindi ibigay sa kanya yung round 2. Pero ang lakas pa rin nun. Ganda pa rin naman yung ender niya. Pero yun, binigay ko din ng gahibla kay Lipcram yung 3. So 1 at 3, Lipcram to Katana. So ayun, congrats kay Katana. Good game sa inyong dalawa sa isa buhay run ninyo. Mabuhay ang flip top. Yeah, rarara. Yeah, congrats kay Katana. Yun, okay naman yung palitan namin ni Berhel. Medyo nahihirapan lang talaga ako pagdating sa paghinga. Gawa ng sa sipon tsaka sa ubo. Kanina talagang pinipilit ko na lang may tawid. Pero okay naman, natawid natin ng maayos kahit papano. At hindi lang talaga pinalad. Yung 3 laban ko mahina, pasensya sa mga nag-abang. Sinasapat ko lang yung linya para sa kalaban lumamang. Lumabas na yung tunay na ako, ikay hati-hati na lang. Di ka namamalikmatang, ito na yung Lipcram na pang tournament, kararating pa lang. Ayun, putang ina. Hindi ko alam sa totoo lang, wala akong masyadong masabi. Pagtapos ng battle, hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung sino panalo. Iisip ko pwede panalo yung kalaban ko, pero hindi ko iniisip na panalo ako kasi mas maiisip mo yung ginawa ng kalaban mo So putang ina, basta para sa akin, iniisip ko na lang na nung pag rounds ko, masaya yung mga tao. Sa kanya din, solid din yung rounds niya. Ibig sabihin, naging masaya, maganda yung battle. Yun, putang ina, solid na battle. Lipcram ng luira ka ngayon? Ulol kahit kailan pa tumataon. Tandaan mong luira ka lang undo. Malakas ako sa kahit anong panahon. Yun, may mga gagawin na ako siguro. Magko-content na muna ako. Vlogging, ibabalik ko yun. Tinamad lang ako ngayon. Gawa ng, ang tawag dito, yung page ko nagkaroon ng restriction. Kaya dun ako nahihirapan. Kaya eto, babalik na ulit. Tapos for vlogging na ulit. Ayun, sa ngayon, puta, since natapos na natin yung isa buhay, babalikan natin yung mga tropang nag-aabang sa mga collab na mga pinangakuan natin, mga nag-aanday. Babalikan natin yung lahat sila sabay balik ulit next year, battle ulit. Yeah. Yon, sa mga sumusuporta at nanonood sa atin, maraming salamat sa inyo. Nadapaman ulit tayo, pero syempre, hindi talaga para sa atin yon. Tanggapin natin yon at yakapin natin yung bagong kampiyon ng 2025, isa buhay. At syempre, sana lumakas pa tayo palagi. At yon, tuloy-tuloy lang. Putangin na sa inyo lahat. Sobrang salamat palagi sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa amin, sa buong Flip Top. Sobrang salamat, na-appreciate namin yan palagi. Alam ko palagi kung itong sinasabi, pero palagi talaga namin na-appreciate yung suporta nyo. Sobrang maraming salamat. Yeah.
Yun talaga yun. Kaya salamat sa lahat ng mga nanood ngayon. Solid. Congrats kay Katana. Congrats din sa'yo, Lip. Napaka gandang storya ng Isa Buhay 2025 yung kay Katana, no? So yeah, ano bang next na re-reviewin ko? Kay Tipsy tsaka kay Mot. Oh shit. Okay, nice. So, abangan nyo na lang mga pare. So, salamat sa lahat ng umabot dito sa dulo, no? Yeah, bago matapos ng video, Batas tsaka Fatheads na collab na sombrero, lalabas yan sa March. So, merong mga ganitong mga flatted flat na brim, meron ding mga curve, parang dad cap. So yeah, sa tingin ko alam ko meron So yun lang, salamat sa lahat. Kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na pare. Yun din, up na ang discography ng Uprising sa Spotify ulit at sa madami pang platforms. So may mga bagong release kagaya ng album ni Dicta tsaka ni KMG, Kalag sa Kadena. Basta spatan nyo. Alam ko yung visualizer ng The Munchies, lalabas na rin yun soon. Ano pa? Yun lang, Batas FM every Friday ng alas 12. Yun ang iniisip ko. Yun siya. Spatan nyo tambayan nyo rin. Malaking bagay sa akin yun. So yun lang. Salamat mga pare. Peace.